Pepsi, and for today's vlog, we're going to talk about po Eroxon, a type of gel na hindi lamang po for lubrication, kung hindi po pang patigas. So if you do like po yung content mga madami sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page po, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So, para saan nga po ba itong Eroxon na ito? Kung ikaw, sir, ay nakakaranas ng hindi pagtigas ng inyong ari, nahihirapan kang mag-maintain ng pagtigas ng inyong ari, syempre, may tinatawag po kasi tayong karamdaman tulad ng erectile dysfunction. Hindi lamang po 40s, 50s, 60s, mga madamen, sir. Even po, mga kabataan na 20s, 30s, nakakaranas na rin po ng tinatawag na erectile dysfunction. Mas mainam pong magpakonsulta muna sa inyong urologist, sa inyong doktor para malaman po kung ano yung mga causes, dahilan kung bakit ka po nakakaranas nito. Ngayon sir, kung ikaw po ay nasa abroad, particularly kung ikaw ay nasa UK, Belgium, France, sa US, napakarami po nating viewers, subscribers po, followers natin dyan sa ibang bansa at mga nagtatanong kung meron nga ba talagang pinapahid na legal na pampatigas. Yes, ito na sir, dininig na ang inyong mga panalangin. Meron po tayong FDA approved sa lugar ng mga ito. Pero sa Pilipinas, mga madamen sir, unfortunately, hindi pa po nakakarating dito. Pero ang Eroxon po is available na po, FDA approved and OTC. So, ibig sabihin, over-the-counter po ito, mga madamen sir, Hindi nyo na kailangan magpakuha ng prescription sa isang doktor, kasi legal po ito na ibibigay sa inyo. Pwede nyo po itong bilhin, na pampatigas. Paano nga ba magiging epektibo itong tinatawag na Eroxon? Katulad na sabi ko sa inyo kanina, mga madamen sir, it's a gel type. Topical gel po siya, so pinapahid po siya sa glans penis, sa head part, sa ulo ng ari ng isang lalaki. Pero pea-size lamang po ang inyong ilalagay and then imamassage nyo po siya dyan ng 15 seconds and you have to wait po for about of 10 minutes para maging effective itong tinatawag na Eroxon. Hindi mo na kailangan maghintay ng 15, 30, and 1 hour. Just 10 minutes and then titigas na. So, pinakamalaking katanungan, paano naman po yung titigas? Gel lamang naman po yun. Kapag ikaw, sir, ay nagpahid na ng Eroxon, makakaranas ka po o makakaramdam ka ng cooling effect. And then, magiging gradual po siya na warm effect. Okay? So, kapag ganun na nangyayari, ito pong mga nerves sa inyong ari ay mai-stimulate at magre-release po na tinatawag na nitric oxide. Alam naman po natin, mga madamen sir, na ang nitric oxide ay yun ang ignition, yes po, ng erection ng mga kalalakihan. Bakit? Pag nag-release na po ng nitric oxide yan, anong mangyayari mga madamen sir, Yung smooth muscles ng ari ng isang lalaki ay bubuka. So, ibig sabihin, mag-o-open yan and then mag-i-increase yung blood flow dyan, leading to what? Leading to erection. Next, what are the important things to know pag kayo ay gumamit ng tinatawag na Eroxon, mga madamen sir? Number 1, kailangan nyo pong magpakonsulta sa inyong doktor kung gumagamit na po kayo ng more than 6 months or during 6 months of use na tinatawag na Eroxon. Number 2, mga madamen sir, compatible po siya sa any lubricants kung sakaling kailangan nyo ng pampadulas at hindi si madam fertile at kailangan nyo dry day siya, pwede naman po kayo gumamit ng lubes para sa mga kababaihan. Okay? So, next po, kung sakaling gagamit po kayo ng condom, latex condom po ang compatible po sa tinatawag na Eroxon. Ako rin na rin to, mga madamen sir, hindi po nakakapag-induce ng pregnancy si Eroxon. Hindi rin po nakakapag-prevent ng pregnancy si Eroxon. Ano po ginagawa lang ni Eroxon? Tinutulungan lamang po nito ang mga kalalakihan na magpatigas ng kanilang ari para makatulong sa sexual intercourse ng kanilang partner. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and God bless po. So, sino nga ba dito yung mga gumamit na ng tinatawag na snow bear? Aminin, taas ang kamay. Oh my God! Tanong, okay nga lang bang gumamit nito? Yes, of course. Okay lang naman mga madamen, sir. Pero may side effects nga ba to? Meron po. Pero bago ang lahat, alam niyo po ba na ang clitoris ng isang babae ay sinasabing pleasure center ng reproductive area? Kadalasan, sinasabi itong small but terrible. Pero hindi po totoo yun. Karamihan kasi ang iniisip nila, yung labas lamang po ang kanilang tinitingnan.
Pero kung iisipin nyo, mga madam and sir, no, ang isang clitoris ng isang babae ay sinasabi nilang parang mani. Maliit nga po siya, tiny knob na nandyan na nakikita nyo sa taas ng parte ng kanyang vulva. Pero hindi nyo po alam na nasa likod nito ay isang napakalaking area ng kanyang clitoris. So, para saan nga po ba ang clitoris ng isang babae? Definitely para maka-experience ka ng sexual pleasure. Alam nyo rin po ba na kapag in-stimulate nyo ang clitoris ng isang babae, para po siyang nakukuryente. So ano namang kinalaman nito sa clitoris? Bago ang lahat, alam nyo po ba na ang snow bear, ang pagka-mentol nito, tinitrigger po nito yung sensitive receptor ng ating balat. So ibig sabihin, kaya ka nakaka-experience ng spicy, cooling sensation, yung pagka-mentol na yan, no, yung parang malamig, ay dahil sa receptor na to. Ngayon, pwede ka pong maka-experience ng ganitong spicy, cooling sensation kahit hindi mo siya kinakain. Napakaraming product na pwede nyo po ma-experience sa tinatawag na cooling sensation. Hindi nyo na po kailangan kainin ito para matikman nyo ang spicy flavor. Even nga po yung pagpahid lang, topical, and even yung pag-inhale, mararamdaman mo na yung cooling sensation. Isa na dito yung product na tinatawag na Vicks Vapor Rub. No, sa pagpahid at pag-inhale mo lang, mararamdaman mo na ang cooling sensation sa inyong dibdib. Hindi lamang ito, napakarami nating mga menthol flavor, like for example ang ating toothpaste, even yung mouthwash. Alam nyo rin po ba na ang ating lubricants ay na may flavor din, na mint flavor? Tanong, pwede nga po ba gumamit ng peppermint tea, menthol candy, or yung mas kilalang snow bear sa pakikipagtalik, lalong-lalo na ang oral sex? Gaya ng sinabi ko, mga madam and sir, pwede naman. Pero, merong side effects po ito. Alam naman po natin na too much is bad. Ano? Yun naman talaga, mga madam and sir. Bakit po? Bakit naman po nakakasama ang sobra-sobra na paggamit ng snow bear or menthol candy or peppermint tea sa pakikipagtalik or oral sex? Ano po bang epekto nito sa mga kababaihan? Ang kanilang ari, ang kanilang clitoris is very sensitive. So, ibig sabihin, hindi na po kailangan ng too much stimulation, ano, para po ito ay gumana. Kasi once ito ay hinawakan mo lamang, ay parang talaga ito ay nakukuryente. Ngayon, pag sobra-sobra naman po ang paggamit ninyo, even yung oral sex, ng paggamit ng menthol candy, ano na pong mararamdaman ng mga babae kapag ito ay ginamitan ng snow bear? Hindi na po pleasurable ito. Hindi na po ganun kasing sarap na iniisip ninyo. It's burning sensation. Para na po itong mahapde, na para pong nasusunog yung area yon. So, definitely, too much po is bad. Ngayon, first time po ba ng inyong partner gamitan ng tinatawag na peppermint tea, menthol candy, or even yung snow bear? Do it gradually. Kailangan po step by step bago po muna ikaw gumamit ng tinatawag na snow bear. Yes po, may ganun sir. Kailangan i-inform mo din ang inyong partner kung kayo ay gagawa ng a little sexual experiment. Yeah, boy. Ngayon, ano po ba yung step 1? Pwede po kayong gumamit ng menthol flavor toothpaste. Opo, mag-toothbrush muna po kayo and then do the oral sex. Ano, kung satisfied na siya, is very good. Pero kung hindi pa, mga madam and sir, pwede po kayong mag-level up. Step 2, ano po to? Gumamit din po kayo ng mga mouthwash na cooling sensation. Ano, yung mga plaques. Ano, ngayon, kung siya man ay kunukulangan pa din, that's the time na gawin mo na ang inyong step 3 na menthol candy. Take note of this. Kung kasakaling kayo po ay gagawa ng oral sex at gagamit po kayo na tinatawag na menthol candy, kailangan po ito ay mababa ang sugar. Bakit po? May epekto din po ito sa mga kababaihan. Kapag po kayo ay nag-oral sex at gumamit po kayo ng menthol candy na mataas ang sugar, pwede pong magkaroon ng yeast infection ang inyong partner na babae. Tanong, may mga yeast naman po ang mga kababaihan, di ba? Paano po nagkakaroon ng infection? Yes po, meron po kaming yeast sa aming ari at ito po ay nagpoprotekta sa aming ari, ano, sa mga infection, iniiwasan ito. Pero kailan nagkakaroon ng yeast infection? Kapag tumaas na po ang yeast level namin, that's the time po na nagkakaroon na kami ng yeast infection. So, better choose low sugar po.